Panglima po natin na atin pong heartaches bilang ahente, yung no sales o walang benta. Yung wala kang benta sa unang buwan mo, pangalawang buwan mo, pangatlong buwan mo, wala ka pa ring benta, no? Very frustrating po ang walang benta. Sobrang excited ka maybe sa start ng buwan o start ng month mo, no? And then, patapos na yung buwan, wala ka pa ring nabebenta. Susunod na buwan, wala kang benta. Pangatlong buwan, wala kang nabebenta, no? Pero kailangan nating tignan po iyon na learning curve, especially kung hindi ka naman naturally na nasa sales ka dati, no? Tapos halimbawa, nag-ahente ka sa housing, kagaya po namin, no, sa real estate, normal talaga yan, hindi ka naman talaga makakabenta. Kasi nga, inaaral mo pa, meron ka pang learning curve. Pero ang hindi normal, yung 1 year ka na halimbawa, wala ka pa ring benta. Pwede kasing ang problema talaga sa'yo. Kulang ka sa effort, kulang ka sa commitment, kulang ka sa consistency, hindi ka talaga nag improve hindi ka continuously nagle-learn, yun ang magiging problema. Ang key sa mga nagtatagumpay sa anumang larangan, kagaya ng sales, ay continuously nagle-learn ka. Every single day, meron ka natututunan. Walang katapusan yon. Kahit sobrang galing mo nang magbenta, tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aaral. Tuloy-tuloy pa rin ang iyong improvement. Kasi nagkakaroon ng bagong technological advancement, nagkakaroon ng mga bagong ideas, nagkakaroon ng mga bagong strategy, no? Hindi lang in terms of sa strategy, no, kung hindi sa mindset, sa perspective, no? Kailangan continuously nag-i-improve ka. Kasi kung hindi ka mag-i-improve, maging stagnant ka, hindi ka makakatikim ng massive breakthrough. Pwedeng makabenta ka, pero hindi yung tipong top performer. No? Kaya kailangan mong i-treat ito na sa unang taon mo, learning curve, at i-maximize mo yung unang taon mo na yan na marami kang matutunan at continuously kahit magaling ka na, nag-i-improve ka pa din. At tanggapin mo na ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong success dito sa career mo bilang isang ahente. Ang aim mo ay maging top 20% kasi sila yung kumikita ng 80% of the money, of the commission. And eventually, i-aim mo na maging top 5% of agents dahil nandun ang paglago mo, pag-asenso mo, at pagiging wealthy mo eventually. Kaya aim to be one of the top salesperson that you can be so that you can earn just like the top 10% salespeople.